Eto magandang balita ito. Ano bang sa tingin ninyo sa June 7, kung di tayo nagkakamali, ay yung 4 na buwan na extension ni PNP Chief Romel Marbel, no? General Romel Marbel ay matutuldukan na dahil nabigyan na siya ng extension ni President BBM bilang pinuno ng ating pambansang pulisya. Ngayon, merong mga pinagpipilian na susunod na magiging chief PNP at malakas na contender, mga kababayan. Apat ang pinagpipilian or maaring mas higit pa, mga kababayan. Pero ang mga nasa listahan na pwedeng pagpilian na maging chief PNP ng pambansang pulisya ay kinabibilangan ni na Police Lieutenant General Jose Melesio Nartates Jr. na may 1 taon at 9 na buwan pa bago magretiro. Medyo matagal-tagal pa ito, mga kababayan. No? Si Police Lieutenant General Edgar Ocobo na may 11 taon bago magretiro. At pangatlo, si Police Major General Anthony Aberin na may 1 taon at 2 buwan bago magretiro. At si Police Major General Nicolas Torre na may 1 taon at 9 na buwan bago magretiro. Sino ba inyong magiging manok dito, mga kababayan? Sabi ni Real Lives, dapat si General Torre. No? Sino ang gusto nyong maging chief PNP? Kung si General Nartates, yung track record, wala naman masyadong magandang track record. Medyo tahimik yung mama, medyo hindi approachable sa media, hindi masyadong kumbaga, hindi masyadong kumikibo, no? Hindi masyadong approachable. Dapat sa magiging chief PNP ay approachable ng taong bayan, kahit maliliit na tao, lalo na ang nasa media dahil sila mag-i-interview, no? So, alanganin si General Nartates. Dito tayo kay Police Major General Alan Ocobo, naging hepe rin ito ng National Capital Region noong nakaraang taon na may 11 buwan na lamang bago magretiro. No? Pangatlo, si Police Major General Anthony Aberin na may 1 taon pa at 2 buwan bago magretiro. Anong track record naman ito? Hindi natin masyadong kabisado. Bagamat itong si Aberin ngayon ay, di ba siya ngayon ang Chief NCRPO, di ba? Maganda ang record nitong si Aberin, no? In fairness, si General Anthony Aberin ay magandang record nito, mga kababayan, na pwede ring maging Chief PNP, mga kababayan. May 1 taon na lang siya at 2 buwan. Si Police Major General Nicolas Torre naman ay mukhang napakarami na nitong mga accomplishment at marami na mga pinagdaanan. Katunayan, may bayag itong mama na ito. Kung inyong matatandaan na nung ito'y naging hepe ng Central Police District sa Quezon City, na may isang road rage na nangyari noon na kumbaga parang na-misinterpret yung kanyang pagpapapreskon dahil sa isang nasangkot na negosyante yata o dating pulis o pulis na sangkot na kung saan ay parang nagbigay siya doon ng komento, hindi maganda naging reaksyon doon sa kanyang komento. Siya mismo ay nag-resign, mga kababayan, bilang CPD Director. Ibig sabihin nito, merong delikadesa itong si General Nicolas Torre. At nitong nakaraan, alam naman natin na talagang ipinakita niya yung kanyang loyalty. Loyalty sa konstitusyon, loyalty sa trabaho, loyalty sa PNP, mga kababayan. Tama, loyalty sa konstitusyon kung saan, ayon sa mga balita, kung kaya't siya ay nanindigan na arestuhin si dating President Duterte, mga kababayan, dahil meron itong warrant of arrest, mga kababayan, kung kaya't nahuli si Duterte ng mga miyembro ng International Criminal Court. So ibig kong sabihin dito, mga kababayan, itong si Torre ay may bayag, no? Dahil ang sabi niya rito, ang kanyang ginawang pagsunod sa utos ay batay sa saligang batas kung saan kapag may warrant of arrest ang isang tao ay dapat hulihin. So may bayag itong si General Torre. Ano sa tingin niyo dito?
Sino ba? Okay ba na maging Chief PNP? Si General Nicolas Torre, mga kababayan? Mag-comment nga kayo dyan. Napakaganda ng record naman ng mamang ito. KNG Food Channel, si Real Lives, sabi niya, General Torre. Sabi pa niya, si Torre may tapang at paninindigan talaga. Yan. Sabi pa niya, si Torre talaga, si Duterte nga, inaresto. KNG Food Channel, paano pa kaya yung iba dyan na sisiga-siga? So, ibig sabihin, ang punto mo rito, KNG Food Channel, hindi malalagay sa alanganin ang Marcos administration kung si General Torre ang magiging Chief PNP dahil may bayag ito at talagang may loyalty sa kanyang unit, no? Ang unit niya, Philippine National Police, mga kababayan, at syempre loyal sa konstitusyon, mga kababayan. Yan ang mahalaga. So lumalabas dito, shout out Helen Batigas. Lumalabas dito ngayon, mga kababayan, sa mga pagsusurvey-survey dito ng ating mga viewers, gustong-gusto nila itong General Torre, mga kababayan. Talagang bumilib sila sa tapang ng mamang ito at may paninindigan na walang inuurungan, basta yung kanyang trabaho lamang. So, ang pili o ang mga pinili ng ating mga viewers ay karamihan, General Torre ang gusto nila, mga kababayan. Yan o. KNG Food Channel, tama. Kaya nga, tama, kaya niya i-protect ang Chief Executive, mga kababayan. Kasi alam mo, pag ikaw ay Chief PNP, dapat proteksyonan mo ang konstitusyon, proteksyonan mo ang iyong Commander-in-Chief. Therefore, dapat nga talaga si General Torre ang susunod na Chief PNP, mga kababayan. Ayon din dito sa mga pahayag ng ating mga viewers. Ang dami nagpapahayag, oh. Si Edward de la Cruz, so Torre, shout out si Edward de la Cruz, no? Albert Binayog, shout out din siya, napakarami at mga nakikinig at nanonood ngayon. So gustong-gusto nila si General Torre ang maging Chief PNP. Maganda nga naman dahil may paninindigan ang mamang ito, dapat talaga siguro si General Torre na nga. Bagamat si General Aberin ay okay naman, mahusay ang mama, pero dito sa ipinakitang katapangan ni General Torre, marahil siya nga ang maaring siya nga ang pipiliin na maging susunod na Chief PNP ng ating pambansang pulisya. Kasi kailangan sa ating public servant, kasi alam nyo yung mga pulis na yan, mga public servant yan. Dapat ang mga public servant, ang mga pulis na yan, ang public servant, lalo na yung mga opisyal, dapat maging approachable, hindi suplado. Dapat kapag in-approach ang maliliit na mga kababayan natin ay talagang nagre-response. Lalo na yung mga media na gusto mag-interview, mga kababayan. So hindi katulad ng iba dyan na wala naman masyadong track record, di ba? Tulad ni General Artates, naging SRPO chief ito. Wala naman masyadong naging ingay, hindi naman nag-inspect sa mga police station sa Metro Manila. Sino yung pangalawa? Yung pangalawa, si General Ocobo. Okay naman ito. Alam ko nag-hepe ito ng PNPA eh. So okay naman yan. Si Major General Aberin ngayon, masipag ito. Nag-inspect ito sa mga police station sa Metro Manila. Pwede rin, no? Pero mas tingin na dito sa survey ng ating mga kababayan, mas okay itong si Police Major General Nicolas Torre III dahil sa kanyang track record at sa kanyang pagiging matapang, mga kababayan. Yan. So yan muna ang ating topic sa hapong ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Pakishare po ito ating live para maraming makapanood at makapakinig. Shoutout muna, Real Lives. Shoutout po sa Barangay Kagawad, Virgilio Magno ng Barangay 173 North Caloocan. Yan. Shoutout KNG Food Channel. Mabuhay ka. Salamat sa iyong pakikinig at panonood. At kay Ring Inside PH, shoutout din sa iyo, Edward Cruz. Kay Pat Sato ng Japan, Eleanor Minura ng Japan, Don Roberto mula dyan sa Japan, si Sinay Dakudo, shoutout din, at si Teresita Yaginuma, shoutout din. No? Kay Binilda Galos mula dyan sa Japan, mga viewers natin, shoutout din. Yan, si KNG Food Channel, salamat, idol, mabuhay, God bless. So, hindi na kami
papakatagal pa. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Yan, Virgilio Magno, salot boss, Renz Pedroche, maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panunod. Magkikita-kita po tayo sunod na araw. Ito yung kaibigan, yung kalatigo, Kamario Batigas. Maraming salamat. Bye.